Isipin mo ang Maynila na walang jeepney, walang bus, walang MRT, pero may mga electric streetcars na dumudulas ng tahimik sa kalsada. Parang pang Europe, di ba? Pero believe it or not, higit 100 years ago, ganyan ang Maynila. Totoong nangyari ito at ang tawag dito ay ang Tranvia. Noong late 1800s, panahon pa lang ng Kastila, maaga pa lang, traffic na ang Maynila. Kalesa dito, kalesa doon. Kaya in 1888, gumawa sila ng solusyon, ang kauna-unahang Tranvia system. At hindi pa electric noon, hinihila lang siya ng kabayo. Imagine mo yon, public transportation na literal na umaasa sa lakas ng kabayo. Pero nung dumating ang mga Amerikano, doon nagbago ang lahat. Noong early 90s, tinake over ng Manila Electric Railroad ang Light Company na magiging Meralco. At by 1905, electric na ang lahat. Hindi lang basta electric, high-tech for its time. Isa sa pinaka-modernong transport system sa buong Southeast Asia. Kumbaga, habang ang ibang bansa nagsisimula pa lang, tayo nakatram na. May roads papuntang Intramuros, Binondo, Malate, Tondo, Sampaloc, Santa Mesa, pati Pasig. Isipin mo, early 90s pa lang connected na ang Metro Manila. Ang smooth pang bumiyahe, walang usok, walang busina, walang humahataw sa kalsada. Kung gusto mong mag-shopping, ride to Escolta. Gusto mong maglakad sa Luneta, may Tranvia. Papunta kang trabaho sa Binondo, may Tranvia rin. Sa panahon ng Tranvia, masaya ang commuters. Bakit? Kasi mabilis, tahimik, malinis. Hindi ka aangal sa traffic, hindi ka masisingitan, hindi ka malalason ng usok. At ang pamasahe, murang-mura. Ilang sentabos lang makakatawid ka na ng buong lungsod. Kaya mula estudyante hanggang empleyado, suki lahat. Ito yung panahon na ang Maynila parang umaangat, organized, modern, at punong-puno ng pangarap. Streets were clean, people moved easily, and the city actually felt alive. Pero lahat ng kwento may turning point. Noong 1945, dumating ang pinakamadilim na panahon ng Maynila, ang World War II. Sa Battle of Manila, halos 80% ng syudad winasak. Sinunog ang mga bahay, sinira ang mga kalsada, at ang buong Tranvia system. Trucks, wires, and mga streetcars literally wipe out. Parang isang iglap lang natapos ang isang golden era. At doon nagsimula ang bagong era ng transportasyon sa Manila. Pinalitan ng electric streetcars ng mga sasakyang maingay, mausok at mabilis magkalat. Wala ng mga riles, wala ng electric lines. Ang mga dating dinadaanan ng Tranvia, naging kalsadang puno ng jeepney, bus, tricycle, private cars. Kaya kung isipin mo kung bakit sobrang traffic ngayon, may parte ng kasaysayan na biglang nawala. Habang naglalakad ka sa Intramuros, bigla mo makikita itong kakaibang sasakyan na kulay brown. Hindi jeep, hindi bus, hindi tourist tram. Ito ang modern day reminder ng isang nawalang bahagi ng kasaysayan, ang Tranvia ng Manila. Tignan mo yung signage na Intramuros. Before, real passenger rode this road. Mga estudyante, manggagawa, negosyante, lahat dumadaan dito araw-araw. Ganito mismo ang itsura ng mga Tranvia noon. Gawa sa kahoy, may malaking bintana at may electric motor sa ilalim. Walang usok, walang malakas na makina, walang sagutan ng busina. Kaya siya tinatawag na modernong transport ng panahon kasi habang ang ibang bansa nagsisimula pa lang mag-electric streetcar, ang Maynila may ganito na. Ngayon, nakadisplay na lang siya. Hindi na tumatakbo pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang kwento niya. Kasi habang nakatingin ka sa Tranvia na to, hindi mo maiwasang magtanong. Kung nagawa natin noon ang clean, electric, modern transport, bakit hindi natin kayang ibalik ngayon? Baka ang sagot nasa kasaysayan mismo. Kung gusto mong maramdaman kung paano bumiyahe ang mga tao sa Maynila mahigit 100 years ago, hindi mo na kailangan ng time machine. Dito lang sa Intramuros pwede ka nang sumakay. Kung nandito ka sa Intramuros, may ticket booth sa mga main tourist spots tulad ng Fort Santiago. Habang umaandar ang Tranvia, umiikot kayo sa mga historic spots. Fort Santiago, Plaza Roma, Manila Cathedral, Casa Manila at iba pang heritage areas. Perfect for photos, videos, and syempre pang aesthetic feed. Kaya kung gusto mong maranasan ng classic Manila vibes, sumakay ka na sa Tranvia ng Intramuros. Mag-book ka lang, hop in, and enjoy the ride. Ayun lang, maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana may natutunan kayo at na-enjoy nyo ang panonood ng aking video. Maraming salamat.